Dito natin makikita kung gaano kaaligaga ngayon etong mga nasa paligid ni Digong. Alam kasi nila, yan yung patunay na alam nila na doon sa first hearing pa lang, wala nang kapag-apag-asa. Alam na alam nila yan. Kaya yan, aligaga sila. Siguro inisip nila nung una na, baka makalusot, baka kulang ang ebidensya. Hindi siguro nila inakala na ganun kalala, ganun ka-overwhelming yung evidences na ipipresenta ng prosecution. Ang galing. Ayan. So bakit aligaga? Lahat po ng kasinungalingan, lahat ng fake news, lahat ng kwento ay iimbentohin na naman netong mga ito. Nauna na diyan yung paninira nila sa mga kaanak ko ng biktima at marami pang iba. Tagal na yung nagsimula. Pero eto ba't ngayon lang? Ano ba kayo? Ang tagal. E sana, bago pa man lang makulong si Digong, inilabas nyo na ito. O di, hindi sana nakarating ng dahig si Digong. Nasa Pinas pa sana siya. Kung lahat ng ito ay noon pa lang ay nilabas nyo na. Ito pong paglabas ng 18 na former members daw of the Philippine Marines. Sila daw yung nagdadala ng mga mali-maletang pera. Hindi ka napapagod yan sa mali-maletang pera nyo. Talaga lang ba? At eto pa, meron bang record si former Senator Antonio Trillanes na nadaan sa pera? Nabili ng pera? Wala, malabo yan. Hindi nyo kayang bilhin ng pera ang isang former Senator Antonio Trillanes. At eto pa yun ito ang sinasabi investigators. Inakusahan nila yung mga investigators of the International Criminal Court na nakatanggap daw ng 2 million from former Senator Antonio Trillanes at Saldico. Kasi ang balita rin, naka-receive daw si Senator Antonio Trillanes nga rin ng $2 million. Kasama rin pala yung mga investigators ng ICC. Ito daw ay para mapabilis ang pag-imbestiga nga. Yari. Siguro itong mga ito, akala nyo talaga ay kakagatin yan. Di ba? Kakagatin yan ng international community. Naku, ang kumakagat po sa mga ganitong banat at drama at gawa-gawang istorya lamang ay yung mga nasa paligid ni Digong. Natural, maniniwala yung mga yan dito. Meron na nga akong nabasa sa feed natin sa Facebook na mga kababayan ko pa naniniwala dito sa 18 ex or former Philippine Marines. Hindi daw nila pwedeng isugal yung kanilang dignidad para lang dito. Exactly. Sino ba ang bayad? Hindi sila. Kasi kung talagang totoo yung kanilang akusasyon, noon pa sana kasi. Siguradong babaliktad at sila ngayon ang magngangangal-ngal dahil ang sinasabi nga, makakasuhan din kayo ng ICC. Binangga nyo talaga yung ICC. Sige lang, good luck.